Ikalimang taon na mula nang maging kami ni Trina. Bigla na lang sumulpot yung bida sa lumang nobelang iyon. Alam kong sa hinaharap, gagawin niya akong katawa-tawa kasama ni Daniel, yung bida. Para makaiwas sa masaklap na wakas, nagdesisyon akong itulak si Trina kay Daniel at magpanggap na lang na nawala. Pero nang marinig ni Trina ang balita tungkol sa pagkawala ko, yung Trina na laging malamig sa akin, nagmadaling magmaneho at sinuway ang 108 na traffic lights para lang makita ako sa huling pagkakataon. Lumalabas na yung pagiging malamig niya para lang takpan ang insecurities niya. Sir, tapos na po ang kontrata. Inabot sa akin ng empleyado sa lobby ang bagong pirmahan na kontrata. Kinuha ko ito at binasa. Tinanong ko kung yung taong magpapanggap ay kamukha ko. Huwag po kayong mag-alala, sir. Isa sa 100 ang pagkakataong may makahalata. Tiyak na walang maghihinala, sagot niya. Nakampante ako. Kinuha ko ang credit card ko at nagbayad. Paglabas ko, isang marangyang Lincoln ang naghihintay sa akin. Naghihintay na rin ang driver. Sir, andito na po ako, bati niya. Tumango ako at sumakay sa likod. Pumasok ako sa kotse. Sinara ng driver ang pinto at umikot papunta sa driver's seat. Maayos kaming nakarating sa mansyon ng mga dimag-iba. Binili ko ito para makasama si Trina. Hindi pa ako nakakatagal sa loob, bumukas na ulit ang pinto. Isang babaeng may magandang pangangatawan at malamig na aura ang pumasok. Tinanggal niya ang coat niya at dumiretso sa sofa. Nagulat ako at itinulak siya. Tinitigan ako ni Trina na may malamig na mga mata. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa mo. Di ba't ito ang gusto mo? Ito ang kasunduan ng bilhin mo ako noon, ang matulog tayo gabi-gabi. Hindi na muna ngayon. Pagod ako pagsisinungaling ko. CJ, aalis na ako. Busy si Trina ngayon dahil naghahanda siya para sa isang negosyo na malapit ng magtagumpay. Hindi ko siya pinigilan. Akala ko buong gabi siyang busy, pero hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag at nagmadaling lumabas ng opisina. Nang makita niya ako sa sala, napatigil siya. Kung hindi mo ako kailangan, aalis na ako. May importante akong gagawin. Nakita ko ang pagmamadali sa malamig niyang mukha. Alam ko na kung sino ang dahilan, si Daniel. Tumango lang ako. Padabog na siyang umalis. Nang malapit na siyang lumabas, tinawag ko siya. Trina, hindi mo na kailangang gawin to. Napahinto si Trina at kumunot ang noo. Naghintay siya na tapusin ko ang sasabihin ko. Pero hindi ko na kaya. Sige, umalis ka na. Sa huli, yun lang ang nasabi ko. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala, bumulong ako, hindi mo na kailangang gawin to dahil malapit na akong umalis. Bilang anak ng isang mayamang pamilya, may pera, itsura, at katawan ako. Marami na akong nagawang kalokohan, pero ang pinakawalang kwenta ay yung binili ko ang girlfriend ko. Si Trina, sikat sa Kim University. Maraming lalaki ang nanliligaw sa kanya, pero malamig siya sa lahat. Busy siya sa pag-aaral at pagtatrabaho. Nahulog ako sa kanya sa unang tingin. Gusto ko siyang mapasakin. Kaya nang malaman kong ulila na siya sa magulang at nakatira sa lola niya na may sakit, nag-alok ako ng kasunduan. Babayaran ko ang pagpapagamot ng lola niya at magiging girlfriend ko siya. Darating siya sa bahay sa tamang oras para ipakita ang pagmamahal niya hanggang sa magsawa ako. Kailangan niya ng pera para sa lola niya, kaya pumayag siya. 5 taon na ang nakalipas. Nakapagtapos na kami ng kolehiyo, pero hindi pa rin nagbabago ang relasyon namin. Hindi pa rin gumagaling ang lola niya. Hindi pa rin ako nagsasawa sa kanya. Ganun pa rin siya, malamig. Pero hindi ako sumuko. Alam kong balang araw, mapapainit ko ang puso niya. Hanggang sa mahulog ako sa hagdanan at magising na nasa isang nobela ako. Si Trina ang bida. Si Daniel ang kanyang kababata at ang bida. Ako naman ang kontrabida na mamamatay sa kalye. Ayokong maniwala sa ganitong kabaliwan. Pero nangyayari ang mga bagay ayon sa nobela. Lalong tumindi ang paglayo ni Trina sa akin para kay Daniel. Pagkatapos ng 1 linggong pag-iisip, nagpasya ako. Hindi ko kayang isugal ang buhay ko para baguhin ang wakas. Magpapanggap na lang akong nawala. Buong gabi akong hindi nakatulog. Hindi na umuwi si Trina. Kinabukasan, maaga akong bumaba para mag-almusal. Tahimik ang mansyon.
Pagkatapos kong kumain, lumapit sa akin ang mayordoma. Ayon sa utos ko, pinaalis ko na ang lahat ng katulong. Sir, sigurado po ba kayong wala na kayong kailangan? Sagot ko. Kinuha ko ang isang liham at ibinigay sa kanya. Kailangan niya itong ibigay sa mga magulang ko. Sa liham, ipinaliwanag ko na pupunta ako sa ibang bansa pagkatapos ng 17 araw para hindi sila mag-alala. Balang araw, bibisitahin ko sila ng palihim. Gusto ko silang isama, pero matanda na sila at sanay na rito. Isa pa, hindi ko maipapaliwanag ang lahat sa kanila. Pagkatapos kong ayusin ang lahat, naghanda na ako para kay Trina. Dinalhan ko ng prutas ang lola niya. Binibisita ko ang lola niya tuwing mailibreng oras ako. Bumibili ako ng maraming bagay para sa kanya at tinuturuan ko siyang gumamit ng cellphone. Mas gusto niya ako kaysa kay Trina. Nako, Tristan, kailan ba kayo magpapakasal ni Trina? Tanong niya. Hindi na ako nahihiya. Hindi kami pwedeng magpakasal. Aalis na ako pagkatapos ng 17 araw. At kahit hindi ako umalis, si Daniel pa rin ang mahal niya. Huminga ng malalim ang lola niya. Alam kong hindi walang nararamdaman si Trina para sa'yo. Maiharang lang sa pagitan ninyo. Kapag naalis na yon, magiging maayos kayo. Sinubukan kong ngumiti. Alam kong si Daniel ang mahal ni Trina. Kinuha ko ang isang credit card. Lola, bigay niyo to kay Trina. Kota na napundar ko para kay Trina noon pa. Napansin ng lola ang kakaibang kilos ko. May problema ba kayo ni Trina? Wala po. Aalis lang ako sa malayo. Saan ka pupunta? Isang malamig na boses ang nagsalita. Nakita ko si Trina na may kasamang Daniel. Iniwas ko ang tingin ko. Magbabakasyon, sagot ko. Kumunot lang ang noo ni Trina at hindi na nagtanong. Sumama siya kay Daniel at umupo sa tabi ng lola niya. Lola, alam niyo ba kung gaano katipid si Trina? Gusto ko lang naman bumili ng ice cream, ayaw niya akong payagan, sumbong ni Daniel. Bahagyang napailing si Trina. Kalimutan mo na ang sakit mo sa tiyan. Hindi ka ba natuto noong nakaraan? Tumawa si Daniel. Sa kwarto, parang silang dalawa lang ang tao. Ako ang napahiwalay. Nakita ng lola ang kalungkutan sa mata ko. Nakita rin niya na hindi ako pinapansin ni Trina. Huminga siya ng malalim. Trina, Tristan, pakikuha naman ako ng mangga. Kinuha namin ang prutas at lumabas ng kwarto. Pagkalabas namin, hinawakan ni Trina ang kamay ko. Huwag ka nang bumisita rito. Ipinagbili ko ang sarili ko sa'yo, pero hindi ang lola ko. Nagdilim ang paningin ko. Kung noon to, magpapaliwanag ako sa kanya. Pero ngayon, tumango lang ako at naglakad papunta sa lababo. Pagkatapos kong hugasan ang prutas, bumalik kami sa kwarto. Nagkwentuhan pa kami at umuwi na. Pagkalabas namin ng ospital, nagsalita si Daniel. Tristan, malapit na rin magtanghalian. Kain tayo. Hindi tumanggi si Trina. Siguro para hindi ako mahirapan kay Daniel, pumayag siya bago pa ako makapagsalita. Sa restaurant, sinundan namin ang waiter papunta sa isang private room. Kinuha ni Trina ang menu at nag-order. Puro paborito ni Daniel ang in-order niya. Ito siguro ang pagkakaiba ng mahal mo at hindi. Kahit na pinasaulo ko sa kanya ang lahat ng gusto ko noon, iba pa rin ang pinipilit at ang kusang loob. Buti na lang at alam ko na ang magiging resulta, kaya hindi ako masyadong nadismaya. Tahimik lang akong kumain. Sa kalagitnaan ng aming kainan, tumunog ang telepono ni Trina. Lumabas siya. Napansin ko ang singsing sa daliri ni Daniel. Saan galing yan? Tanong ko. Hindi nag-abala si Daniel. Regalo to ni Trina. Sabi ko maganda, kaya binigay niya agad sa akin. Nagbago ang ekspresyon ko. Ang singsing na iyon ay regalo ko para kay Trina noong anniversary namin. May nakasulat pa roon na mahal kita, Trina. Ibinigay ko ang puso ko sa kanya, pero binigay lang niya kay Daniel. Galit na galit ako, pero naalala ko ang nobela. Si Daniel ang gusto ni Trina, kaya hindi niya pahalagahan ang regalo ko. Kung magagalit ako, mas lalo niya akong kamumuhian. Kumalma ako. Ngumiti ako. Ang ganda. Bagay sa'yo. Nagulat si Daniel dahil akala niya magagalit ako. Kumunot ang noo ko. Bigla akong tumayo at kumuha ng sopas para sa kanya.
Huwag ka lang kakain ng kanin. Masarap ang seafood soup. Subukan mo. Allergic ako sa seafood. Bago pa ako makatanggi, hindi ibinigay sa akin ni Daniel ang sopas. Sinadya niyang itapon ito sa sahig. Tinitigan niya ako na mailungkot sa mata. Bago pa ako mag-react, bigla na lang akong hinarangan ni Trina. Anong problema mo? Malamig niyang tanong. Tinitigan ako ni Jiro Reyes. Anong ginagawa mo? Si Daniel di mag-iba, na nakatayo sa likod ni Trina, ay nagdagdag pa ng gatong sa apoy. Trina, okay lang ako. Siguro nagalit lang si Jiro at natapunan ako ng sopas. Kaunting paso lang to, wag mo siyang pagalitan. Narinig ko ang kanyang pamimintang at agad nanlaki ang mga mata ko. Gusto kong magpaliwanag pero tiningnan ako ni Trina ng malamig at sinabi, hindi kita maintindihan, Jiro. Pagkatapos, kinuha niya si Daniel at umalis. Tinitigan ko sila habang palayo. Bumagsak ang puso ko. Sa mga sumunod na araw, tila natuklasan ni Daniel na epektibo ang pamamaraang ito, kaya patuloy niya akong inakusahan. Sinabi niya na sinira ko ang kanyang trabaho, inutusan ko ang lahat na huwag siyang tulungan at binuhusan ko pa raw ng pintura ang bahay niya. Napuno na si Trina. Pagka-uwi niya, hinawakan niya ako ng mahigpit. Jiro Reyes, bakit mo ginagawa to kay Daniel? Sa loob ng 5 taon, naging malamig ako sa'yo. Ngayon ko lang ipinapakita ang nararamdaman ko, pero dahil lang to kay Daniel. Hindi ko siya ginagambala. Hindi ko ginawa yon pagpapaliwanag ko. Hindi siya naniwala. Kung hindi ikaw, sino? Na kaya mo ngang bilhin ang pagmamahal ko. Anong hindi mo kayang gawin? Huwag mo na tong ulitin. Sinabi niya iyon at umalis. Tinitigan ko siya habang palayo. Bukod sa kalungkutan, nakaramdam ako ng takot. Malapit na akong umalis, pero kung magpapatuloy to, baka patayin ako ni Trina bago pa ako makapagpanggap na nawala. Nakahiga ako sa kama at nag-isip. Sa huli, may naisip akong paraan. Nang gabing yon, nagmaneho ako papunta kay Daniel. Daniel, magkasundo na tayo. Tutulungan ko kayo ni Trina. Nagulat si Daniel. Anong sinasabi mo? Alam ni Daniel kung gaano ko kamahal si Trina. Kung hindi, bakit ko babayaran ang pagpapagamot ng lola niya sa loob ng 5 taon? Bakit hindi ako sumuko kahit na malamig si Trina sa akin? Bakit ko siya sinusundan palagi? Pero ngayon, ako pa ang magtutulak sa kanya kay Trina. Dahil sa pagdududa niya, umiling ako. Hindi ako nagbibiro. Gusto kong magkasundo tayo. Huwag mo na akong sirain. Wala na akong masyadong oras. Malapit na akong lumayo kay Trina. Hindi mo na ako kailangang ituring na kalaban. Seryoso ako pero hindi pa rin siya naniwala. Hindi ko na siya pinilit na maniwala. Nagsimula na lang akong gumawa ng hakbang. Kinabukasan, nang paalis na si Trina, hinarang ko siya at binigay ko sa kanya ang isang tiket sa amusement park. Binili ko yan. Samahan mo ako mamaya. Busy ako sa project ko, sagot niya. Sa kasunduan natin, sinabi mo na bukod sa pagtulog, hindi mo tatanggihan ang kahit anong hiling ko. Kumunot ang noo niya at kinuha ang tiket. Nagmadali siyang umalis. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Daniel. Nakuha mo na ba ang tiket na pinadala ko? Ibinigay ko na ang isa kay Trina. Magbihis ka ng maayos. Sulitin mo ang pagkakataon na to. Nagdududa pa rin si Daniel pero nagpasalamat pa rin siya. Nang malapit na akong ibaba ang telepono, nagtanong siya, bakit mo to ginagawa? Tumahimik ako. Sa huli, hindi ko sinagot ang tanong niya. Huwag mo nang alamin. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Huwag mo na akong sirain. Tinitigan ko ang telepono. Naalala ko ang tanong ni Daniel. Bakit ko to ginagawa? Hindi ko tinutulungan si Daniel. Tinutulungan ko ang sarili ko. Higit sa lahat, si Daniel ang mahal ni Trina. Pinapabilis ko lang ang proseso. Nang gabing yon, nakatanggap ako ng mensahe galing kay Daniel. Isang larawan nilang dalawa. Nakatingin si Daniel sa kamera, pero nakatingin si Trina kay Daniel. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata niya. Sa loob ng 5 taon, hindi ko pa nakita ang ganitong ekspresyon sa kanya. Gusto ko nang magpakuha ng litrato kasama niya, pero tumanggi siya. Sabi niya, ayaw niya raw magpakuha ng litrato.
Lumalabas na sa taong gusto niya, nakakaya niyang labagin ang mga prinsipyo niya. May isa pang litrato na nakuha ang atensyon ko. Nasa restaurant sila. Nakahilera ang balat ng hipon sa harap niya. Naalala ko ang nakaraan. Tuwing kakain kami ng hipon, ako ang nagbabalat nito para sa kanya. Ni minsan, hindi niya ako binalatan. Tahimik akong nagtipa ng mensahe, hindi masama. Bagay kayo. Akala ni Daniel na ginagawa ko to para may ibang motibo. Sinadya niyang ipadala ang mga larawan para mainis ako at ipakita ko ang tunay kong kulay. Pero dahil nagpadala ako ng mensahe ng pagbati, napagtanto ni Daniel na mali ang kanyang akala. Matagal bago siya nakapagpadala ng mensahe. Totoo ba yung sinabi mo kahapon? Balak mo ba talaga kaming paglapitin ni Trina? Agad akong sumagot. Mula ngayon, sayo na si Trina. Inasahan kong masaya si Trina, pero pagka-uwi niya, malamig pa rin siya. May galit pa rin sa kanyang mga mata. Jero Reyes, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako ginagawa to? Busy ako, kaya binigay ko kay Daniel ang tiket. Tinignan niya ako ng matagal. Nakita kong seryoso ako. Kaya bumigay siya. Diretso siyang pumunta sa kwarto. Simula noon, mas naging determinado ako. Patuloy ko silang pinaglapit. Halimbawa, inimbita ko siya sa isang restaurant para sa mga magkasintahan. Tapos dumating si Daniel. Trina, nagkataon lang na nandito ako. Bago pa makapagsalita si Daniel, dumating ang waiter. Mga sir at ma'am, dahil anibersaryo ng restaurant namin, bibigyan namin ang ika-negatibo 52 pares na papasok ng kwintas at libreng litrato. Bago pa makapagsalita ang waiter, tumayo ako. Dahil aalis na ako, tumayo na rin si Trina. Sayang naman. Sige na, Trina. Samahan mo si Daniel, sabi ko. Iniwan ko silang dalawa para kumuha ng kwintas at litrato. Tapos, parang may reunion sa klase. Pinilit kong isama si Trina. Pagkarating namin doon, naroon din si Daniel. Umuwi na kayo ng magkasama. Uminom si Daniel. Alagaan mo siya. Sinabi ko yon at ibinigay ko ang susi ng kotse ko sa kanya. Sinundo ko na lang ang sarili ko. Matapos ang ilang beses, napagtanto ni Trina ang nangyayari. Tuwing may lugar na pupuntahan ko, naroroon din si Daniel. Parang sinadya ko siyang itulak kay Daniel. Isang gabi, lasing siya. Pagka-uwi niya, nakita niya akong nakahiga sa kama. Hindi siya nagsalita at dumiretso sa banyo. Nang marinig ko ang tunog ng tubig, kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Daniel. Pumunta ka sa mansyon ko ngayon din. Pagkaraan ng kalahating oras, kumatok si Daniel. Binuksan ko ang pinto at ibinigay ko sa kanya ang pajama. Suotin mo to, matulog ka sa master's bedroom. Napatigil si Daniel at tinitigan ako. Pero dahil sa pagmamadali ko, umakyat siya, nagbihis at humiga sa kama. Hindi pa siya nakakatagal, bumukas ang pinto ng banyo. Si Trina, nakabalot lang ng tuwalya. Habang nagpupunas siya ng buhok, tumigil ang kanyang tingin nang makita niya si Daniel sa kama. Dahil matagal na rin kaming hindi nagkikita, niyakap niya si Daniel. Tapos na ang regla ko. Bago pa man makapagsalita si Daniel, nararamdaman niya na ang presensya ni Trina. Napasinghap siya. Natawa si Trina at nagsimula na siyang halikan sa batok at leg. Hindi na nakatiis si Daniel. Nasinghap siya. Tumigil si Trina. Bumalik sa sala, nakaupo si Trina sa sofa at katabi si Daniel. Nahihiya si Daniel. Diretso akong tinitigan ni Trina. Anong nangyayari? Hindi ko inaasahang matutuklasan niya agad. Pero sinubukan ko pa rin. Nasiraan ng kotse si Daniel, kaya pinatulog ko siya rito. Bakit sa master's bedroom siya natulog? Tanong ni Trina. Hindi pa malinis ang guest room. Isang gabi lang naman, sagot ko. Galit na galit siya. Hindi siya naniwala sa akin, pero ang importante, pauwiin ko muna si Daniel. Kinuha niya si Daniel at umalis. Pagbalik ni Trina, bumalik na ako sa kwarto. Magkasama na lang kami. Hindi na siya nakapagpigil. Jero Reyes, anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong gawin sa amin? Nagulat ako sa mga sinabi niya. Sinong tinutukoy mo? Kusa na lang lumabas ang pagpapaliwanag sa bibig ko. Buti na lang nakapagpigil ako.
Patuloy niya akong tinitigan. Anong gusto mo? Tumahimik ako. Sa huli, nagsalita ako, pero hindi ko sinagot ang tanong niya. Sorry. Akala ko magugustuhan mo. Naiyak na siya. Ang yabang mo. Pagkatapos niyang sabihin yon, umalis siya. Tinitigan ko siya habang palayo. Pagkatapos ng lahat ng ito, may mga alaala pa rin kami na dapat iwanan. Sa totoo lang, 3 araw na lang at matatapos na ang lahat. Nang malapit na ang araw ng pag-alis ko, tinapon ko ang lahat ng alaala ni Trina sa mansyon. Sinunog ko ang dapat sunugin. Nilinis ko ang lahat. Kinolekta ko ang mga debate niya noong high school, ang mga mug, pajama, at sinelas namin, at ang mga talisman na ibinigay ko sa kanya. Sa huli, ibinasura ko na ang mga liham na isinulat ko sa kanya. Isa-isa ko itong itinapon sa apoy. Naalala ko ang nakaraan. Sa simula, sinubukan kong ligawan si Trina ng normal. Gumugol ako ng 3 buwan para sumulat ng 99 na liham, pero tinanggihan niya ako. Tapos, nakita ko na kailangan niya ng pera para sa kanyang lola. Ito ang naisip kong paraan. Balang araw, malalaman ko na hindi nabibili ng pera ang pagmamahal. Sa nobelang yon, sinabi na mahal ni Trina si Daniel dahil sa pagmamahal. Wala na akong kahit anong pinanghahawakan. Itinapon ko na ang huling liham. Bumukas ang pinto. Nakita ni Trina ang sulat na sinusunog ko. Hindi niya pa nababasa ang mga nilalaman nito, pero pamilyar ang sobre. Ang mga liham na ibinigay ko sa kanya, pero tinanggihan niya. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya. Anong ginagawa mo? Tinitigan ko siya ng may pagtataka sa mga mata. Sinusunog ko ang mga bagay na hindi na namin kailangan. Nakaramdam siya ng takot. Alam niya na nagbabago ako. Kahit na ayaw niyang makipagtalo sa akin, nagsimula na siyang sumigaw. Nakuha mo na ang gusto mo. Siyempre, wala nang silbi ang mga ito. Madalas niya akong asarin noon. Malungkot ako, pero ngayon kalmado ako. Hindi magtatagal at matatapos na ang lahat. Tinitigan niya ako ng may pagtataka sa mga mata. Umalis siya at dumiretso sa kanyang opisina. Umupo ako at tinitigan ang apoy habang sinusunog ang huling liham. Nang wala ng panggatong, humina ang apoy. Sa huli, napawi ito. Trina, mula ngayon kalimutan mo na ang nakaraan. Kalimutan mo na ako, ang kontrabida. Magbagong buhay tayo. Kinabukasan, habang paalis na si Trina, tinawag ko siya. Bukas, anibersaryo natin. Nagpareserba ako ng cruise ship. Sumama ka sa akin. Gusto niyang gumawa ako ng gulo. Tumango siya at umalis. Dahil may inaasahan ako, lumipas ang araw na iyon ng napakabilis. Di nagtagal, gabi na. Dumating ang araw ng aming anniversary. Isinama ko si Trina sa cruise ship na naireserba ko na. Maganda ang tanawin. Sumasalamin ang liwanag ng araw sa dagat at sa kulay orange na ilaw ng cruise ship. Napakagandang tanawin. Tumingin si Trina sa tanawin. Pero biglang nasira ang katahimikan nang tumunog ang kanyang telepono. Alam kong busy siya sa kanyang project. Matatapos na ito sa ilang oras. Malapit nang magtagumpay ang kanyang project. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ito na rin ang pagkakataon ko. Trina, anong gagawin mo kapag yumaman ka? Tanong ko. Nagulat siya sa tanong ko. Gagawin ko ang gusto ko, sagot niya. Nang sabihin niya ito, wala siyang emosyon. Pero nang makita ko ang kanyang mukha, na hindi niya ipinapakita sa akin, naisip ko, kapag yumaman ka, iiwanan mo ako. Pero Trina, hindi kita pipigilan. Sa barko, nagsimula ng ihanda ng mga waiter ang pagkain. Sa di kalayuan, nakikita ko ang paglubog ng araw. Magkaharap kami ni Trina sa mesa. Tinitigan ko ang mga pagkain pero wala akong ganang kumain. Samantalang siya, tahimik lang. Hanggang sa tumunog na naman ang telepono ni Trina. Ang pangalan ni Daniel ang lumabas. Nagdalawang isip siya, pero sinagot niya pa rin ang tawag. Narinig naming lahat ang nag-aalalang boses ni Daniel. Trina, naaksidente ako. Kailangan kong pumunta sa ospital. Kumunot ang noo ni Trina at tumingin sa akin. Ibinaba ko ang kubyertos ko. Tinitigan ko lang siya. Nakaramdam siya ng pagkabagabag. Mula noong bata pa siya, kalmado siya.
Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Babalawi ako sa susunod, sabi niya at tumayo. Tinitigan ko siya habang bumababa ng barko. Hindi ko siya pinigilan. Pagkatapos, bumulong ako, wala nang susunod. Ako lang mag-isang tumitig sa paglubog ng araw. Inilipat ng mga ilaw ang atensyon ko. May isang empleyado na lumapit sa akin. Sir, handa na ang lahat. Hindi ako lumingon. Paano ako mamamatay? Madudulas ka sa barko. Pagkaraan ng 1 oras, lalabas ang balita. Pagkaraan ng 3 araw, mahahanap ang katawan mo. Tumango ako. Tinitigan ko ang lungsod at nagsuot ng sombrero at maskara. Naglakad ako palabas. Trina, ibinigay na kita kay Daniel. Ako naman, tuluyan ng mawawala sa buhay mo. Pagbalik ni Trina sa mansyon, 3 araw na ang nakalipas. Ngumingiti siya. Gumaling na si Daniel. Nagtagumpay na rin ang kanyang project. Sa wakas, mapupunta na siya sa itaas. Sa kanyang bulsa, naroon ang unang sahod na natanggap niya. Babayaran niya ito sa akin. Para makalaya na siya sa akin. Pero pagbukas ni Trina ng pinto, walang tao. Walang Jiro na naghihintay sa kanya. Nakaramdam siya ng kakaiba. Bigla na lang nagkaroon ng butas sa puso niya. Naalala niya ang mga kakaibang ginawa ko nitong mga nakaraang araw. Nag-aalala siya. Anong ginagawa ko? Kinakabahan siyang malaman. Kinuha niya ang telepono niya at gustong magpadala sa akin ng mensahe. Nang biglang lumabas ang isang balita. Nawawala ang nag-iisang anak ng Reyes family. Hindi siya makapaniwala. Kinakabahan niyang binuksan ang balita. Hindi masyadong malinaw ang mga litrato. Pero nakilala niya ang katawan. Nanlaki ang mga mata niya. Sinubukan niyang humanap ng ebidensya na hindi ako iyon. Pero habang tumatagal, mas natatakot siya. Patay na ba siya? Kailangan niyang makita ang katawan ko. Kung hindi niya nakita, hindi siya maniniwala. Kinagat niya ang labi niya. Aalis siya kahit walang ilaw. Gusto niyang magmaneho papunta sa istasyon ng pulis, pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa huli, kinailangan niyang kumuha ng taxi. Mabilis na nakarating ang taxi sa istasyon ng pulis. Natakot si Trina. Hindi niya alam kung anong gagawin kapag nakita niya ang katawan ko. Ma'am, nandito na tayo. Hindi ka ba bababa? Tanong ng driver. Tinitigan siya nito sa salamin. Akala niya isa siyang kriminal. Nalungkot siya sa kanya. Bakit niya ginawa to? Hindi alam ni Trina ang iniisip ng driver. Bumaba siya ng kotse. Pagpasok sa istasyon ng pulis, sinabi niya ang kanyang pakay. Dinala siya ng isang pulis sa katawan. Pagkarating niya doon, napagtanto niya na hindi siya ang unang dumating. Nakita niya ang nanay ko na namamaga ang mga mata. Mas kalmado ang tatay ko, pero namumula rin ang kanyang mga mata. Nang makita nila si Trina, nagbago ang kanilang ekspresyon. Nakita na nila ang katawan ng kanilang anak. Alam nila na nagpapanggap lang ito. Pero may kasalanan si Trina. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya na kailangang gawin to. Nang makita ko sila, bumagsak ang mundo ko. Natakot akong humakbang. Hindi ko kayang makita ang katawan ko. Kinremate ng mga magulang ko ang katawan. Pero sinunggaban ni Trina ang abo. Sinubukan ko silang pigilan pero ayaw nilang bumitaw. Natapos ang lahat ng mga pagtatalo sa pamamagitan ng isang pangungusap, kukunin ko ang abo maliban na lang kung patay na ako. Lumayo si Trina sa mansyon na pinagsamahan namin. Nang naglilinis siya, natagpuan niya na wala na ang mga alaala namin. Dahil sa pagkamatay ko, napagtanto niya na sinadya ko ang lahat. Kaya ko siya sinungitan at itinulak kay Daniel. Nilinis ko ang lahat ng alaala tungkol sa kanya. Yinakap ni Trina ang abo. Sa kanyang paanan, nakakalat ang mga bote ng alak. Punong-puno siya ng kalungkutan at pagsisisi. Sinisisi niya ang sarili niya. Uminom siya. Habang gumugulong ang mga luha sa kanyang pisngi, naisip niya ang aking mukha. Jero. Nalulunod siya sa kanyang mundo. Biglang bumukas ang pinto. Biglang lumiwanag ang kwarto. Sinubukan niyang silipin kung sino ito. Nakita niya si Daniel na gumagawa ng gulo. Sinubukan niyang agawin ang abo sa kanya. Gusto niya siyang tulungan na tumayo. Trina!
Naalala niya kung sino ang kaharap niya. Umiwas siya at niyakap niya ng mahigpit ang abo. Dahil sa kanyang pag-iwas, nasaktan si Daniel. Pero nang makita niya ang namumula at nanghihinang mga mata ni Trina, lumambot ang kanyang boses. Trina, kailangan mong magpahinga. Sa ospital na tayo. Narinig ni Trina ang kanyang boses at tumingin kay Daniel. Kalmado ang kanyang boses, pero mayroong pagdududa sa kanyang tono. Alam mo rin? Nagulat si Daniel. Nalungkot siya. Bakit mo ako iniisip ng ganyan? Trina, wala akong alam. Dahil sa mga sinabi niya, nakaramdam si Trina ng lungkot. Huwag ka nang magpanggap. Hindi niya nagustuhan ang kanyang tinig. Pagkatapos ng lahat, nagawa pa rin niya akong protektahan. Bakit? Sabihin mo sa akin. Lahat. Napatingin sa kanya si Daniel. Sa ilalim ng kanyang mga mata, sinabi niya ang lahat. Gusto ko lang naman na mahalin mo ako. Hinigpitan ni Trina ang kanyang hawak sa lig niya. Namumula na ang mga mata ni Daniel. Hindi nagtagal, may mga luha na bumabagsak sa kanyang kamay. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang kamay. Bumitaw siya. Pagkatapos, umalis siya. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya kapag nakita niya si Daniel na umiiyak. Alam niya na hindi niya ito mahal. Kung hindi, hindi niya ito sasaktan. Pero parati siyang nawawala sa sarili kapag si Daniel ang pinag-uusapan. Para siyang si Jiro. Gusto niyang hindi makipagtalo sa akin, pero sa huli, nasasaktan niya pa rin ako. Hindi niya alam ang kanyang puso. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang mga salita at aksyon. Hanggang sa nawala ako, nagising ang puso niya. Nang gabing yon, may naramdaman siyang kakaiba. Tapos 5 taon na ang nakalipas. Sa isang tahimik na bar, nag-aalala ang mga magulang ko tungkol sa akin. Kaya nagpadala na naman sila ng pera sa akin. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Mga ma, ilang beses ko bang kailangang sabihin sa inyo? Ayos lang ako rito. Hindi niyo ako kailangang padalhan ng pera. Nanghihinayang ako. Pagkaraan ng 5 taon, ginawa ko ang lahat. Pinalitan ko ang pangalan ko. Pumunta ako rito. Nagtatrabaho ako bilang isang bartender. Nagpadala ang mga magulang ko ng napakaraming pera. Kaya binuksan ko na lang ang bar na to. Maraming customer. Kada taon may mga bagong estudyante. Napakasaya ko. Hindi na ako nag-alala. Pero dahil sa napakaraming padala, nakaramdam ako ng takot. Sa lahat ng nagdaang taon, sinundan ko ang mga balita sa Pilipinas. Alam ko ang lahat ng nangyayari. Isang araw bago magtagumpay ang project ni Trina, namatay ang kanyang lola. Nalungkot ako. Pero mas pinahalagahan ko ang buhay ko. Sa katunayan, sa 5 taon, hindi ko na masyadong kinakausap ang aking mga magulang. Baka malaman ni Trina at bumalik ako. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi nagpakasal si Trina kay Daniel. Narinig ko na itinatago niya ang abo ko. Nagulat ako. May dahilan ba siya para itago ang abo ko? Sa sandaling yon, natakot ako. May tumawag sa likod ko. Lumingon ako. Nakita ko ang kanyang mata. Isang brandy, sabi ng isang boses. Kilala ko ang mukha niyang paulit-ulit kong nakasama. Gumugol ako ng ilang libong oras na kapiling siya. Kaya kahit nakapikit ako, alam ko kung nasaan ang kanyang mga mata, ilong, labi at pisngi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nanigas ako. Si Trina. Itinigil ko ang tawag ko at nakaramdam ng pagsisisi. Sa sobrang dalas kong makipag-usap sa mga tao sa Pilipinas, nahuli niya ako. Sinubukan kong maging kalmado. Itinuro ko ang karatula. Sarado na kami. Tumawa si Trina at binaba ang karatula. Sinabi, box. Kita ko ang mga mata niya. Kung hulaan, alam ko na nakikita ng customer sa labas na sarado na kami. Nagulat ako. Tinitigan ko siya. Hindi pa man natatapos ang aking sasabihin, nagpakita agad ang hiya sa kanyang mukha. Pagkatapos, binawi ko ang karatula, ibinalik ang kisarado sa itaas, at ibinalik ito. Ayos na po, ma'am. Sarado po kami ngayon. Baka kailangan niyong humanap ng ibang bar. Pagkatapos kong palayasin ang customer, bumalik ako sa trabaho. Pero nakatayo pa rin siya roon.
Nagdadalawang isip ako kung magsasalita pa ba ako. Nagsalita na si Trina. Bartender, nagkita na ba tayo? Nanigas ang katawan ko. Tumigil ako. Naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Nakita na ba niya ako? Dahil ba nakita niya na ang katawan ni Jiro noon, nagdadalawang isip siya ngayon kung ako nga iyon. Kailangan kong maging kalmado para hindi siya maghinala. Tumahimik ako at tumingala sa kanya. Tumawa ako. Ma'am, alam mo ba na lumana ang paraan na iyan ng panliligaw? Hindi ako nanliligaw, sagot ni Trina. Gusto niyang patunayan ang isang bagay. Gusto ko siyang paalisin agad, kaya hindi ko naintindihan ang kanyang sinasabi. Gusto ko siyang paalisin, kaya nagtanong ako, bartender, bubuksan mo ba bukas ang bar? Dahil hindi na siya gumagawa ng ingay, huminga ako ng malalim. Natatakot ako na kung maging malinaw ako, maghihinala siya. Kung hindi ako lalayo, magdadalawang isip siya. Sa huli, nagbigay ako ng isang neutral na sagot. Depende sa mood ko. Hindi ako sigurado kung bubuksan ko. Malinaw na hindi ko siya pinapansin. Pero parang may narinig siyang hindi ko sinabi. Ibig sabihin kung maraming customer, bubuksan mo ang bar. Hindi ko mapigilang tumingin sa kanya. Mabilis akong tumalikod. Kung gusto mo talaga ng alak, maraming bar dito. Hindi mo kailangang maghintay dito. Anong nangyari sa 5 taong iyon? Bakit siya naging makulit? Sinabi ko sa aking sarili na hindi ako magtatanong. Pero naghihintay pa rin siya ng sagot ko hanggang sa tumango ako. May ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko talaga maintindihan kung anong ginagawa niya. Nang makaalis na siya, kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ang mga magulang ko. Ano pong problema, Tristan? Trina, pumunta siya sa akin. Anong nangyari sa mga nakaraang taon? Nagbago siya. Hinilot ko ang ulo ko. Nahihirapan ako. Tumahimik ang mga magulang ko. Pagkatapos, nag-aalala silang nagtanong tungkol sa nakaraan. Pagkaraan ng 5 taon, tinatanong na naman nila ako. Hindi ko itinago. Sinabi ko sa kanila ang totoo. Noong una, ayaw nilang magkasama kami. Hindi dahil mahirap si Trina o hindi siya karapat-dapat sa akin. Dahil hindi niya ako mahal. Balang araw, masasaktan ako. Pero matigas ang ulo ko. Gusto ko lang si Trina. Ngayon, tama sila. Tristan, nakita na namin ang kung paano siya nagbago sa mga nakaraang taon. Naniniwala akong gusto kanya. Panaginip lang ba to? Bumalik ka na. Tama yan, Tristan. Sinabi mo na nga na natagpuan ka na niya. 5 taon na. Bumalik ka na. Sama-sama natin siyang talunin. Hindi ako pumayag. Hindi ako naniniwala. Magkasama kami sa loob ng 6 na taon. Kung may naramdaman akong pagmamahal mula sa kanya, hindi ako magpanggap na patay. Pero hindi siya kasama ang kanyang kapalaran na si Daniel. Sa halip, pinili niyang itago ang abu ko. Sinabi nilang mahal niya ako. Pero sino ang nakakaalam? Baka nagbago lang ang lahat. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nang magising ako, hapon na. Hindi ko alam kung bakit nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko malaman kung anong taon na. Tumayo ako at pumunta sa bar. Si Trina naghihintay sa labas. Hindi lang siya ang naghihintay. May mga customer na naghihintay rin. Dahil sinabi ko na baka hindi ako magbubukas sa mga nakaraang araw, hindi sila dapat nagpunta. Pero hindi lang sila dumating. Marami sila. Alam kong inutusan sila ni Trina. Nang makita niya ako, umiti siya. Lumapit siya sa akin. Bartender, sa wakas, nandito ka na. Tinitigan ko si Trina. Ang mga alaala ko, nagulo. Namimilipit ang aking puso. Pagkatapos kong bumati sa mga customer, kinuha ko ang susi ko at binuksan ang pinto. Nang pumasok ako, sumunod siya sa akin. Nabalisa ako. Pinili kong umalis. Bakit siya sumunod sa akin? Mabilis na napuno ang bar. Naglilingkod ako ng mga inumin at nahihirapan. Simula nang dumating si Trina, parang may hindi tama. Sa ilang sandali, naramdaman kong hindi na ako ang sarili ko. Buti na lang at hindi nagtagal. Si Trina ay umupo sa harap ng bar at nag-order. Hindi mahirap gawin ang kanyang gusto, kaya mabilis kong inihanda ang kanyang inumin at inilagay sa harap niya.
Narito na ang iyong inumin. Hindi niya ininom. Tinitigan niya lang ako. Bigla siyang nagsalita. Ang pangalan ko ay Trina. Alam ko. Kalmado ako. Hindi ko siya kilala. Tumango lang siya. Dahil hindi ako nag-react, nawalan na siya ng pasensya. Bago pa ako nagpunta rito, inimbestigahan na ako ni Trina. Maliban sa unang beses na nakita niya ang katawan ko, hindi ko na nakita ang kalungkutan sa kanyang mukha. Noong una, akala ko nagtatago lang sila. Hanggang sa malaman ko na sa loob ng 5 taon, laging may padala sa ibang bansa. Pagkatapos ng investigasyon, napagtanto niya na nagtatago ako. Parehas kami ng pangalan. Parehas kami ng katawan. Parehas kami ng edad. Ang isang tao nawawala at ang isa naman biglang sumulpot. Baka nagkataon lang. Pero dahil sa napakaraming pagkakapareho, isang sagot lang ang lumabas. Jiro, hanggang kailan ka magtatago? Tumingin ako sa kanya. Nagkakamali ka. Ang pangalan ko ay Tristan. Kung tawagin mo akong Tristan. Nagalit siya. Tristan, isang ulila na nagpunta sa ibang bansa pagkaraan ng 5 taon. Hindi pa nga siya nakapunta sa Pilipinas. Sa loob ng 5 taon, may nakita siyang matandang kaibigan, pero hindi pa siya nakapunta sa Pilipinas. Sa madaling salita, walang nakita sa kanyang mga kaibigan. Pero patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa kanyang pamilya na nagpapadala ng pera sa kanya. Anong paliwanag mo? Kinabahan ako. Paano niya nalaman? Kahit noong magkasama pa kami, hindi niya ako inaalala. Galit ako. Trina, wala kang karapatan na imbestigahan ako. Sa sandaling ito, natigilan si Trina. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Tumigil siya. Sa huli, may naisip siyang paraan. Tinulungan mo ang mga Reyes. Kumukuha ka ng pera galing sa kanila. May karapatan akong maghinala na may ginagawa kang masama. Akala niya papayag ako. Tinitigan ko lang siya. Kung may ginagawa akong masama, sila dapat ang naghahanap sa akin. Bakit ikaw ang nandito? Nanlaki ang mga mata niya. Wala siyang masabi. Tumigil siya ng kaunti. Tapos sinabi, kaibigan ako ng pamilya Reyes. Kaibigan ako ng anak nila na patay na. Ang mga salitang patay na biglang tumusok sa kanyang puso. Kinagat niya ang labi niya. Tinitigan niya ako at tahimik na umalis. Nakaramdam ako ng kakaiba. Naintindihan ko ang kanyang kalungkutan. Alam kong nasaktan ko siya. Pero hindi ko na siya tatawagan. Sa loob ng 5 taon, naisip niya ba ako na isang lalaki nagbebenta ng kanyang katawan? Paulit-ulit na niyang sinabi sa akin iyan. Ngayon, ano na naman? Alam kong hindi siya susuko. Kung gusto kong tumahimik, kailangan kong umalis dito. Nalungkot ako. Tumayo ako at lumabas. Para siguraduhin na hindi siya bumabalik, hindi ako babalik sa bahay. Kinandado ko ang bar at naglakad papunta sa itaas. Nang humiga ako sa kama, hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa to, para ba maghiganti dahil bumili ako sa kanya. Hindi ko na siya kailangan. Gusto ko lang siyang tulungan. Dapat tapos na ang lahat noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kaya natulog na lang ako. Sa labas, hindi umalis si Trina. Nakaupo siya sa kotse. Nalulungkot siya. Ang nagbenta sa kanya. Sa puso niya, isa lang akong nagbenta. Kinabukasan, ibinenta ko ang bar. Hindi ko na kailangan ng anumang bagay. Sa wakas, nagawa ko na ang lahat. Inaasahan kong hahanapin ako ni Trina sa airport. Kung hindi ako si Jiro, bakit ako tumatakbo? Tinitigan ko siya. Sa mga mata niya, maraming tanong. Nakita ko rin ang takot sa nakaraan. Mula noon, alam ko na kung anong gagawin. Hindi ako umaalis. Hindi ako papayag na maalala niya ako bilang Tristan. Kailangan kong tumakas. Kinailangan kong magpanggap na patay. Hindi ako tumitigil. Wala na siyang kontrol. Tumingin si Trina sa akin. Ang panaginip ko bumagsak. Tumakbo ang takot sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa ospital, sabi niya. Mas madali na akong huminga. Umiling ako. Gusto kong umuwi. Nakaka-relax ako. Ngayon, pwede na ako.
Hindi ako nagagalit o natatakot. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang alagaan ako. Tapos na. Niyakap ako ng kalmado kong puso. Pumunta ako sa lugar kung saan ako ligtas. Huminga ako. Hindi na ako lalaban. Gusto kong malaman kung sino ako. Gusto kong umuwi. Alam kong nagulat siya. Binili ko ang tiket sa eroplano at babalik na sa Pilipinas. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Nang sundan ako ni Trina sa eroplano, tumalikod na ako at pumunta na. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako mamamatay. Malaya ako. Babalik na si Jiro. Nakalimutan ko si Jiro na siyang tunay kong ako. Ako si Tristan, ang lalaking pinili para gumawa nito. Nagulat si Trina. Bakit ka umalis? Kailangan kong maging mas mabuti. Ayaw kong malaman na ako si Tristan. Kailangan kong maging Jiro. Huminto ako. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang gulo kong pagkatao, naging kalmado sa wakas. Naisip ko kung sino ako at kung saan ako nanggaling. Naguguluhan ako. Ang mga alaala ko bumagsak. Ang mundo ko nahati. Parati akong takot. Hindi ko kailangang piliin. Alam ko, hindi ito totoo. Dito ang bahay ko. Sa sobrang lakas, narinig ko ang bulungan. Napatingin ako sa labi ni Trina. Ang mga mukha niya parang nagsasama. Hindi ko mapigilan ang paglipat ng mukha ni Trina. Biglang may naalala ako. Ako may pagkatao. Kailangan kong maging matatag. Wala akong kontrol. Kailangan kong tumigil ako. Lahat ng ito ay mali. Babalik ako. Alam ko na kailangan kong bumalik. Narinig ko ang bulungan. Nagsimula na naman ang tunog. Hindi ito totoo. Naglalakad ako sa Pilipinas. Hindi ako natatakot. Hindi ako nag-iisa. Si Tristan ay kalmado. Ngayon, nakaharap na sa katotohanan, nagawa ko na ang lahat. Kung paano ako humantong sa ganito, hindi mahalaga. Ngayon, gusto kong bumalik. Ngayon, hindi ko malilimutan ang mukha ko. Ngayon, tumigil ako. Hindi ako maglalaban. Piliin mo. Umiling siya sa akin. Anong pinili ko? Hindi mahalaga. Hindi ako nangangailangan magpanggap. Hindi. Kailangan ko siyang pahirapan ng higit pa. Natigil na ba? Natigil? Huminahon ka. Malilito ka kung hindi ka pipili. Huminga ka. Hindi nagtagal. Mula nang nagkita kami, nagbago na ba ako? Lumayo na. Hindi na mahalaga. Hindi na. Gusto ko siyang tulungan. Alam ko na ginagawa ko ito. Hindi. Mahal kita. Kailangan kita. Dapat alam mo, masama to para sa'yo. Huwag ka nang umuwi. Paano nagawa ni Jiro si Trina? Ano ang gusto ni Jiro? Mahal niya si Trina. Gusto siyang tulungan ni Jiro. Hindi. Tandaan mo. Sinungaling. Huwag kang makinig sa kanya. Wala na siya. Lahat ng bagay ay natigil. Huminahon ka. Kailangan mo siyang tulungan. Alam ko, makinig. Kailangan niyang maging okay. Huminga ka. Hindi na nagtagal. Huminahon ka, ano kaya niya? Lumapit na. Nagbabago ba ako? Nagbabago. Baka gumana. Hindi na nagtagal. Naghihirap na ba siya? Huminahon ka. Nagsinungaling ako. Ayaw kitang tulungan. Hindi iyon ang gusto kong gawin. Maglalakad ako palayo. Tumalikod siya sa akin. Tumawag siya. Sinungaling. Sa wakas, nahinga ako at hinayaan siyang umalis. Kailangan kong huminga. Kailangan kong kumilos. Pinahirapan ko ba siya? Malapit na, sana ganoon ang gagawin. Hindi ba ganoon din ang gusto ni Jiro? Sa wakas, naroon siya. Alam ko, malalampasan ko ito. Ipakita ko. Alam ko na magiging okay ako. Nag-iisa, magiging okay ako. Ito ang alam ko. Ito ang gusto ko. Ngumiti na ako. Kailangan mong magawa ito.
Huminahon ka. Malapit na. Ngumingiti ako. At dahil sa iba pang kinokontrol, ang mga paa niya na kanina lang ay hindi makagalaw ay unti-unting nagiging malaya dahil sa paglapit ni Daniel. Naglakad siya papunta sa kanya, pero mas malamig pa rin ang kanyang mga mata. Parang naintindihan na niya kung bakit ako umalis noon at kung bakit ako umalis ngayon. Naalala niya na dapat niyang subukan ang isang bagay. Naririnig pa rin niya ang malakas na boses ni Daniel. Sakit na ang ulo niya. Bigla siyang tumigil, tinitigan si Daniel at nagsalita ng malamig. Tumahimik ka. Nakakasawa ka na. Nagulat si Daniel sa kanyang mga sinabi. Nagpakita siya ng lungkot. Trina, may problema ba? Pagod ka ba? Umuwi na tayo. Sinubukan niya hawakan ang kanyang kamay, pero tinanggal ni Trina ang kanyang kamay. Hindi niya siya pinapansin. Nakita niya ang lungkot sa kanyang mga mata. Pero hindi niya nakita ang ngiti na nakatago sa kalungkutan na yon. Kasalanan mo ang lahat, Jiro Reyes. Wala kang pinatawad. Huminto ang kotse sa harap ng mansyon ni Trina. Pero hindi siya umuwi. Pumunta siya sa ibang direksyon. Nagulat si Daniel at sinundan siya. Saan ka pupunta? Hindi siya sumagot. Napagtanto ni Daniel ang isang bagay. Pupunta siya sa bahay ng mga Reyes. Simula nang mamatay ako, hindi na bumisita si Trina sa kanila. Ngayon, babalik na siya. Kahit nasa magkabilang direksyon ang bahay ni Trina at bahay ng mga Reyes, hindi sila masyadong malayo. Kaya hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa mansyon ng mga Reyes. Sa sala, naroon ako. Nagtatanong ang mga magulang ko tungkol sa mga karanasan ko sa nakaraang 5 taon. Sinagot ko naman sila. Biglang tumunog ang doorbell. Nagulat ako at tumingin sa pinto. Binuksan ng katulong ang pinto. Nagdadalawang isip ang katulong nang makita si Trina. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Pumasok si Trina sa loob. Sinundan siya ni Daniel. Nagulat ang katulong at sinundan sila, pero hindi niya sila mapigilan. Nilalayon nilang pumasok. Bigla silang bumukas sa sala. Tumingin ako sa kanila. Hindi ka patay. Hindi makapaniwala si Daniel. Pero galit siya sa akin. Niloloko ko lang siya. Nagpanggap ako na gusto ko silang paglapitin para makalimutan ko na siya. Pagkatapos, babalik ako sa tamang panahon para tuluyang kunin si Trina. Tinitigan niya ako ng masama. Galit din ang mga magulang ko. Nakita nila ang galit. Kumunot ang kanilang mga noo. Naghabol ang katulong at humingi ng tawad. Winagayway ang kamay ng nanay ko sa katulong at pinauwi siya. Nang magsara ang pinto, tiningnan ko sila. Trina, Daniel, ano ang ginagawa ninyo? Alam ni Trina na hindi sila dapat naririto. Kung naghintay siya na bumati ang katulong, hindi niya ako makikita. Una, humingi muna siya ng tawad. Paumanhin, Tristan. Gusto lang kitang kausapin. Wala akong ibang intensyon. Pagkatapos, naalala niya si Daniel. Nagalit siya. Napahilot siya sa kanyang ulo. Parang isang problema na naman siya. Tumingin siya sa kanya. Bakit ka sumusunod sa akin? Wala ka bang ibang gagawin? Dahil sa mga sinabi niya, nakaramdam na naman ng lungkot si Daniel. Mahal niya siya. Natatakot siyang mawala siya. Pero ayaw niya siyang kasama. Para hindi na magalit si Trina, umalis si Daniel sa sala. Pero hindi siya umalis sa mansyon ng mga Reyes. Naglalakad siya sa paligid. Pagkatapos, naisip niya na kapag tapos na silang mag-usap, gusto niya siyang makita. Sa sala, nagkatinginan ang mga magulang ko. Tapos tinitigan nila ako at si Trina na magkaharap. Hindi kami nagsasalita. Sa huli, huminga ang tatay ko. Aakyat na kami. May pag-uusapan pa kayo. Pagkatapos nilang umakyat, kami lang ang naiwan doon. Tumingin si Trina sa akin. Tristan. Diretsohin mo na, sagot ko. Noong binili kita, parati mo akong sinusungitan. Ngayon tapos na. Kailangan mo nang kalimutan ang nakaraan. Parang hindi ka ganyan. Sa mga salita ko, nakaramdam si Trina ng sakit. Kailangan pa ba niya akong ipaalala? Sinubukan niyang magsalita. Tristan, nagkamali ako noon. Mahal mo ba ako? Tanong ko. Nagulat si Trina.
Paano nangyari to? Paulit-ulit kong sinabi na hindi ka nagalit. Paano yan? Paulit-ulit ko rin sinabi na hindi mo kinakailangan magalit. Naalala niya ang nangyari sa eroplano. Sa wakas, naunawaan na niya. Gusto niyang mahalin ako. At hindi niya alam kung paano. Maghihintay ako sa'yo. Balang araw, pwede kitang puntahan ng walang takot. Walang makakapigil sa akin. Tumingin ako sa kanya habang lumalabas. Sa wakas, naguguluhan siya. Naghintay ako ng napakatagal. Pero hindi ko alam kung totoo ba ang mga sinasabi niya. Naglakad siya palabas. Nagpasya siya at umalis. Nasaan siya? Naramdaman niyang umiinit ang mga pisngi niya habang lumalayo siya sa sala. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Paano napunta sa ganito ang lahat? Alam niya, Ti. Nasa sala na si Daniel nang lumabas si Trina. Nakahinga ng maluwag si Daniel at ngumiti. Tila matatapos na ang panaginip ko. Trina, nag-aalalang tumawag si Daniel. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya si Daniel. Pumunta ka. Dahil may kinalaman ang mga tao, naisip ni Trina ang nangyari noong nagpunta siya sa akin. Nakita niya si Daniel na nanggagaling sa garahe. Nagsisisi siya. Sa loob-loob niya, si Daniel ay laging nagtatago. Nang makita niyang bumalik ako, hindi siya makakapanatili sa gilid. Kung naging maingat siya, dapat niyang maalala si Daniel. Baka hindi sana nangyari ito. Nang maghinayang siya, nagalit siya. Sinabi niya na kapag sinaktan niya ako, parusahan siya ng mga reyes. Pero hindi siya nakinig. Nagpahanap siya kay Trina, Daniel. Sa loob ng 1 linggo, nagising na kami sa ospital. Inalagaan niya ako. Agad kong susubukan tumayo pero pinigilan niya ako. Siya si Trina. Kinuha niya ako, inalagaan niya ako, magiging okay kami. Ngayon lang, natanto ko. Alam niya, okay lang kami. Alam kong ganito siya. Tinitigan ko ang katulong at binigay ko sa kanya ang telepono. Ibinaba ni Trina ang telepono at ngumiti sa akin. Si Trina, malaya na. Hindi ko na sinayang ang oras. Tinawagan ko ang mga magulang ko. Sa maliit at madilim na kwarto ng mansyon ng mga dimag-iba, tinakpan niya ang bintana. Nilinis niya ang kwarto para walang makatakas. Si Daniel ay nakatali. Siya ay napakamaingay. Sinaraduhan siya ng pinto. Si Daniel ay napakakakakila. Ito ang ginawa ni Trina. Pinuntahan niya ang mansyon. Nakita niya ang kanyang ina sa malayo, sa kanyang paboritong damit. Si Trina ang nagdala sa kanya, ngunit hindi niya napagtanto. Ang nakaraang linggo ay naging parang impyerno. Hindi nakita ni Daniel ang sikat ng araw. Kahit ang pagkain at inumin ay hindi niya matikman. Nakulong at nagugutom, pinilit niya na umakyat sa lugar at walang pag-asa na tinitigan si Trina. Pagkatapos ibinaba ni Trina ang telepono. Tumingin ang mga mata ni Trina. Nagising na si Tristan. Dapat kang maging masaya. Pagkatapos ng kanyang mga salita, umalis siya sa madilim na kwarto. Tinitigan niya ang katulong na nilock ang kwarto. Tumakbo siya papunta sa ospital. Sa ospital, tinitigan niya ako sa kama. Alam kong nakakakilabot na maging katulad mo. Alam kong may mga bagay na hindi mo makukuha. Naghintay ako ng mahabang panahon, ngayon narito na. Paalam na. Pagkaraan ng ilang sandali, naging normal ang lahat. Nagbabago na ba ako? Wala na akong magagawa pa. Nangyari na. Baka malaya na ako. Sa daan, sinubukan ng mga mata ni Trina na magkaroon ng magandang memorya mula sa kanyang nakaraan. Sa kabutihang palad, may mga alaala siya sa akin na walang kasing kahulugan. Naaalala niya kung paano ko siya ipinagtanggol laban sa mga naninira sa kanya, kung paano ko siya binigyan ng buong puso ko para paginhawahin siya. Sa malayo pa lang, alam niyang nasasaktan ako kung hindi siya masaya. Hindi siya nagalit nang palagi siyang pinapagalitan ng kanyang yumaong lola dahil sa kawalan niya ng modo. Alam niyang tanggap ko siya kahit na ang mundo ang tumalikod sa kanya. May nakita siyang isang paghihintay na nagpabago sa pananaw niya. Naaalala niya na hindi siya nagagalit. Hindi siya magagalit. Pag-aarihan ko sa mga salita. Sa katapusan, ang mga paghahari ay nawala at ang aking galit ay nanalo. Nagsimula na ako kung sino ako dati.
Inihinto niya ang kotse sa kanyang tahanan. Nagmamadali pa ring naglalakad. Inaasahan niyang makalimutan ang kanyang sinabi o kung paano ang kanyang pagkatao. Wala akong iba. Ito ang pinakaloob na damdamin sa kanyang puso. Pagdating niya, ipinapakita ko sa kanila. Hindi ko sasabihin sa kanila na ayaw ko sa kanila. Ipapakita ko na hindi. Si Trina ay nagkakaroon ng problema at kaya siya dumating sa isang sandali nang mapagtanto ko na dapat kong pagtuunan kung sino ako. Alam niya na ginugol ko ang buong buhay kong nangulila sa kanyang pagmamahal. Bakit ang karamihan sa kanyang kabilang buhay ay walang kabuluhan? Naaalala ako ng kabutihang asal na malayo kaysa kapag ipinanganak ako. Natutuwa ka nang hindi mo malilimutan. Sa kaibahan nito ay naaalala ang matitinding problema ay nakita na ako ni Trina. Hindi ako nakikinig sa mga nagtatago at nagsasabi sa akin kung sino na ba ako. Walang gustong kumuha ng iyong mga salita para tumayo laban sa masamang mundo. Pagdarasal at matatag ako. Inaasahan niya na hindi siya magiging hindi makatwiran at mapuso. Ang kanyang kabutihang maging malusog dahil ang kanyang mga katangian ay magkakaroon ng tunay na katotohanan. Isinasaalang-alang niya ang mga nakaraan. Inihanda ang masasamang mga panaginip. Gusto rin niyang tanggapin, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pagbabago. Sinabi ng aking ama na alam mo si Trina na hindi mo alam. Kung ang gabi-gabi ako ay naitakda para sa iyo, huwag kang pumunta. Sinabi din na alam ninyo ang Trina. Natakot ako kung alam mo lang. Kung paano ako nawala ang kabahagi ng nakaraan ay mas nakakatakot sa kanya. Si Tristan hindi na niya babalik sa kanyang nakaraang buhay. Kaya ako ay isang lalaki. Hayaan ang Jiro na malayo sa akin. Alam niya ang mga katotohanan. May gusto ka, kailangan itong malayo. Nagkaroon siya ng higit na kaunting takot sa ngayon. Wala siyang pangangailangan kung sino ako pagkatapos nito. Ang kanyang hindi pagkabigo sa sinuman ay isang malungkot na pakiramdam. Naaawa siya sa akin. Nakatingala siya kay Trina. Hindi mo naintindihan. Malapit na akong bumalik. Salamat sa iyong mga kagustuhan tungkol sa iyo. Alam ko na dapat kang magpasalamat sa akin. Nais niya akong mahalin. Itinuro niya ang mundo. Hindi mo ito dapat ipaglaban sa akin. Hindi ka nagkamali. Wala kang kontrol. Dapat hindi ka dumating para sa akin, Jiro. Nakatingala ang mga luha. Salamat. Ngayon hindi niya kailangang mabuhay pa sa mundo. Nakakita siya ng isang tao na nakakakita sa kanya. Ako nga iyon na hindi ko na ipaglalaban. Sa wakas na matatapos na ang lahat. Ako iyon, nagustuhan ko iyon. Matagal na. Ang aking nakaraan ay mas masahol pa. Alam kong wala na, nakaka-relax ako dahil nawala na ako. Hindi na ako nagpanggap. Inalis ko siya. Nang bigla siyang tumalikod, nangyari ulit ito. Huwag. Ako si Daniel. Kailangan ko ang tulong. Kung mayroon kang puso. Hindi na ako nakikipagkumpetensya. Hindi ko masusunod. Ayokong makasama si Daniel ang pangalan. Ayaw kong makita ito ulit. Gusto ko kayong magtagumpay, mas magaling kayo sa paghahalo kaysa sa akin. Magbigay ka ng respeto o respeto. Gusto kong malaman. Ngayon ay masaya na ang kanyang daliri. Ang malayang damdamin, ang mga mata, at ang pananatili ko sa isang katangi-tanging sandali. Hindi ka nag-iisa. Sinungaling. Hindi, itigil ito. Lumipat ang mukha sa aking mukha. Huminto na. Huwag kang magsasalita na sinisi mo ako. Ipinapakita mo ang totoo kung ano ka. Tapusin mo na at sasaya ka. Hindi pa ako nagiging mabuti sa iyo. Sinusuportahan ka. May mga luha at nasasaktan. Maluwag na siyang naglakad sa mundong nagkaroon ng isang sandali na naramdaman ako ng mag-isa. Sinungaling na sinungaling. Bumalik na ako at naglakad. Gusto kong pagalingin ang kanyang puso na kung ano ang sinabi niya noon. Hindi natapos hanggang doon. Nakita ko na ikaw ay aking nakaraan, magagawa natin ito, magkakasama natin itong gagawin. Gusto ko ng katapusan na ito. Tapos na di. Alam ko. Nakita ko ang lahat at sa ngayon. Paano? Sa gabi, ginawa niya si Trina na maghukay ng mga magagandang alaala. Ngayon ay hindi na magbabago si Jiro.
Ano pa ang kailangan kong bigyang kahulugan ngayon ay okay sa akin. Ang lahat ng ito ay sa akin. Ang lahat ay ginawa niya sa akin noon pa. Naroroon ko ba? Bumalik na ako. Sinubukan mo ng mahabang panahon. Dapat kong hayaan kang umalis? Magsama kami ni Trina. Kung paano lumapit ang sandali sa aming nakaraan. Ano? Ngayon, naghihintay na ako ng aming sandali. Hindi ito ang aming masasamang bahagi. Nang siya ang may gusto. Paano ako magsisimula ngayon na kailangan kang humiwalay? Na ginawa ko ang gusto ko. Alam ko, mahuhulog ka sa akin. Ngayon, hindi ko na maalala. Nang hindi inaasahan ay ang maling inaasahan ko ng aking kalmado at nawawala ako. Bago sa hinaharap dahil hindi makagising mula sa mundo, ikaw ay isang panaginip. Ngayon narito na, kasama ka pa rin niya. At naroon na ang mukha niya. Huminto na. Hindi ko magagawa ang kahit ano pa. Gusto ko ng lahat na huminto. Hindi na. Ngayon, alam mo. Malalaman na nila. Tumigil na. Nagmamahal ka. Iwasan na. Isang madaling pangungusap. Hindi mahalaga sa akin. Ako na ang mali. Salamat. Huwag tumalikod. Sino ka? Malumanay akong umiti. Tama na. Baka may hinaharap tayo. Sino ka? Maganda. Tumalikod kami at tinalikuran namin ang lahat. Pag-alis? Maghihintay kami. Patawarin mo ako, dapat kong malaman ang lahat. Natatakot ako sa sarili ko. Huwag kang pumunta, kailangan ka namin. Ito ang gusto kong maging. Gusto naming mahalin? Tapos, pagalingin na natin siya. Sa isang nakakatawang gabi. Magkakasama kami. Ngayong gabi, may gabi pa ba? Ayokong malaman. Sa mga tumitig at ako na ginawa ng magkasama. Natatakot ako kung ano ang sinabi nilang sinungaling. Ito ang mundo. Hindi sa ganito. Sa isang mundo ng kadiliman sa kanya sa halip, siya ay natatakot. Tapos, nahuli ang aking mga mata. Gusto mo ba siyang pagalingin na isang masamang mundo? Dapat hindi ko siya itatago. Dapat ko siyang paalisin at tumakbo. Magkakasama sila. Gusto ko silang maging matagumpay. Alam ko. Malapit na tayo. Si Trina, mag-isa. Iyon ang aking mundo. Kung magkakasama silang tatlo, nagbago ba? Kabilang ang mundo ay ang aking puso. Kabilang ang mundo ang lahat. Tumalikod na. Hindi ako makapaniwala. Walang tao, wag na kayong umalis pa. Ayokong maulit iyon, wika ni Tristan. Kukunin ko ang lugar ni kayo. Ituturing namin kayong mas mabuti. Hayaan mo kami. Kung hindi ka tutulong, malayo ka sa amin, kami na bahala. Babaguhin namin siya. Ang lahat. Pagpasensyahan mo ako. Mas mahusay siya kaysa sa kahit sino. Kung talikuran ko siya, hindi na siya nagpakita sa amin. Magkakaroon ako ng matinding pagsisisi. Maliligtas ko ang lahat kapag siya ay buhay, alam ko iyon. Humihingi ako ng paumanhin na wala akong kalayaan. Hindi siya naroroon. Hindi na namin makikita ang isa't isa. Gusto ko ang Trina na lumalabas. Hindi na tayo magkasama, hindi ko ito kailangan. Sino ba siya? Sino? Hindi niya sinabi. Hindi ko kailangan na umiral siya. Hindi man lang niya alam. Wala na siyang pag-asa. Saan kayo pupunta? Hindi siya nagpapakita. Sa wakas nakatitig, bumagsak siya at huminto na. Hindi siya bumalik. Hindi ko alam kung hindi talaga o dahil sa kawalan kong magtiwala sa kanya. Nakikita ko ba ito sa isang pagtingin? Nakita ko ba ang pag-iwan ni Daniel? Alam mo ba kung paano ko pinahirapan? Alam mo ba kung paano ako kumilos habang nakikipagkumpetensya? Hindi ko kailangan ang taong iyon. Mayroon kayong kabutihan. Ngayon, wala na siya. Ikaw pa rin ang nag-iisang nangangailangan. Ayokong maniwala. Mayroon akong isa pa. Paano kung malaman ang pag-iisip na hindi talaga nasabi? Hindi pa rin nakararating. Sa mundong ito, ginagawa ba nating sinungaling? Nag-uutos ang mundo. Masaya na ba? Sa mundo pa ba ito nagkukwento? Na ang mundo mo ay naaksaya?
Hindi ka nagkamali. Nakakalungkot. Ngayon ay ang araw ng iyong paglabas. Hindi tumigil ang panghihinayang. Ang mga paghingi ng tawad niya ay pinatawad at wala kang nakakita. Sa kawalan na tumakbo ka, hiniling sa isang paghihiwalay sa mundo. Sana masayang natapos. Alam ko iyan. Hindi ito totoo. Ang aking mundo ay magtatapos. Nagkaroon ng madugong mga kalagayan, nais kong maprotektahan. Hindi sila nakulong. Alam ko iyan. Ako ay makahimalang babalik. Ano? Hindi ito masaya. Tapusin ang paghihirap na ito, hindi ko sinabi. Tapos, itinigil niya. Gusto kong maging totoo, masaya ka ba sa lahat ng mundo? Salamat sa lahat kung nagustuhan mo ako. Ang kahalagahan sa mga salitang ito ay naging isa sa mga dahilan upang umiral sa mundo ang mga ito ng magkasama. At hindi ito magiging isang pangalan na babalik. Ngayon alam niya ako. Hindi. Hindi iyan tama. Ano ang lahat ng ito? Hindi ako si Tristan. Pero wala na si Jiro sa amin. Hindi namin maibabalik ang kanyang kahinaan upang hindi mag-isa si Trina. Kung hindi, sa halip ay muling nakikita ang nakaraan. Nangyari. Hindi iyan dapat tama. Hindi na tayo makakakilos pa. Ano? Maaari mo bang makuha ang mundo na sinasabi nilang magbabago? Itulak sa nakaraan na tumalon ang kariton. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Hindi alam ng aking mga magulang at malapit na ako. Magpapahinga tayo. Magkasama. Hindi magkahiwalay ito. Salamat, sana ay masaya ka at maayos. Hindi. Alam ko na. Ang naglalakad sa aking katotohanan ng mag-isa. Hindi pa rin magkatotoo sa mundong babalikan. Tumuloy ka na. Paghihiwalay. Paghihiwalay. Hindi. Bumulong ako, malaya na ako ngayon, okay. Maaari na akong maglakad ng may kumpiyansa na kung ano ang dapat. Alam mo ang katotohanan. Hindi. Nagpapatawad ako ngayon. Para maging ligtas at huwag magdusa. Trina D. Hindi gumana. Natigil, tama. Magkita-kita tayo ulit. Ipagpapatuloy namin ito. Sinabi kong magiging ganito sa huli. Huminahon, nakabalik na. Anong gagawin ni Trina? Kung magkasundo sa mundong hindi magkatugma. Dapat. Nagpinta ng mukha ng magkasama. At malapit na ako. Gawin natin ito. Nakipagkita ka noon dito. Tatalikuran din iyon. Wala nang natitira sa mundo. Nagkasama kayo, tama? Lumiko. Dahil sa aking bagong kalsada, malapit ng maayos. Huwag nang ma-stress. Ngayong araw, sa kanyang mukha, ako na. Magtiwala sa kanyang mga paningin. At siya rin, naniniwala na kaya ko. Pero may isa pang kailangan. Hindi ko ginawa ang anumang mali. Maaari tayong magkasama at gumawa ng bago. Huwag ka nang mag-isip pa na nakakaawa, huwag na ninyong ulitin ang gabi-gabing magkasama. Hindi ninyo kayang gawin. Ako mismo hindi ko rin kayang gawin. Kung ang isa pang gabi, paano kung ito ang mundo? Maging ganito ba? Tumingin ako sa isa pa. Hindi ako nagkamali. Hindi ko mapipigilan ano ang mali. Tumindi ang kulay ng isang hindi inaasahan na mukha. Pinabayaan ko ang mga nagtatago na lumalakad at ang kadiliman ay umaatake. Ang iyong kabutihan walang pagmamalabis. Paumanhin para sa hindi niya pakikinggan na wala na siyang takot. Huwag nang manatili pa rito. Huwag ka nang huminto at magpahinga pa. Wala. Hindi kita gusto ng mag-isa. Ang iyong imahe ay hindi na umaasa at magbabago. Hindi. Wala na. Hindi siya dumarating. Ang kanilang mga salita ay malayo dahil sa pagod na takot sa malalim na kaalaman. Sa aking paningin, nakakita ng nag-iisang kadiliman, siya ay huminga sa sarili niyang kamatayan. Ang ibig naming sabihin kung gusto mo siya, hindi ang kanyang mundo. Naging si Tristan ang puso ni Trina. Kung nais niyang tumagal ng magkasama, ang bawat isa. Hindi nararapat ibukod ang isa para maging tao, ituturing niya ito bilang tunay. Ang pagbabago ay umaasa. Hindi ako aalis. Hindi ko sinabi.
Sa wakas, malinaw at babalik ka. Huwag kang lumisan. Huwag kang lumapit. Tinitigan ko. Ano ang nakita ko sa likod ninyo? Ngayon na masaya. Tapos, hindi na ito magkakasya dahil hindi na ito nagtatapos sa kasama. Pakinggan? Hindi ako. Wala akong magagawa. Ngayon, wala na akong pag-asa sa likod ng aming mga araw. Hindi pa ako nagiging magkasing kahulugan, wala pa. Nagpasalamat si Trina sa madugong malabo sa iyo at sa katunayan. Magkasama ang mga matatanda. Hindi na. Tapusin na. Patawarin mo, alam mo nang mabuti ang lahat. Kung ang isang tao nagbigay na sa mundong may malaking ngiti, alam ko. Ngayon ang mundo kung saan ang magkasama. Tapos, hindi alam. Huminga ng madali. May kalmado ako. Sa likod na ito, ginawa ko na lahat. Dahil sa aking bagong sandali sa susunod na nagpumilit na gumanap, tapos na ang lahat. Sinabi ko na sa iyo. Ako ngayon. Ikaw. Nagtaas na kamay ang lahat at hinigpitan kami. Dahil kami ay dalawa. Sa wakas, nakita ang kabuuan na itatakda para kayong maghiwalay. Ipagpapatuloy pa rin. Alam mo na ang totoo. Tama ang lahat. Magbibigay ngayon. Bumukas ako. Sa mga taong wala na. At sa mga tao. At para sa iyo. Ikinalulugod ko. Ipinagpapatuloy. Kung nasaan ka man, nasaan man ako. Matagal akong naghintay sa ating mukha. Sa katapusan ako ang nagkamali. Huwag kang tumingin. Malapit na tayo. Paumanhin. Hindi. May kalayaan at malayo sa kanilang kabataan. Malayo na. Hindi babalikan. Ang mukha ay parating sa halip na maging kaibigan. Haharapin ko. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga iyon. Sa wakas ay napunta na rin. Hindi ako babalik sa kanyang mundo. Ito na ang dulo. CJ. Pakiusap. Saan ako pupunta sa kabisera? Ipagpapatuloy nating magkasama. Hindi iyon totoo, huminahon. Sa hinaharap na sinunog. Ang aming mga inaasahan. May isa ka bang na hindi ihiwalay? Ano? Patingin. Hahayaan kitang maging malaya. Bumawi mula. Ngayon na ginawa ko ang lahat. Sa lahat. Hindi. Ngayon ay umalis ako mag-isa. Sino itong tao? Iiyak ka. Nagwagi. Pagpapatuloy na. Sa aming mga kaganapan. Sa ngayon tapusin na. Kung babalik magkasama. May gusto kami nito. Natupad, hahanapin ka. Sa labas malayo. Iyon. Huwag kang lumiban. Sa malapit na. Mula sa amin, hiling na lang. Nabalitaan na. Ang puso ay nasasakdal ng hilinging lumapit. Sa kanyang kamay na nagdulot sa huling hiling. Kung ano kayo? Hindi. Sinusuportahan kita. Ang pag-alam ng maaga. Itigil. Hindi. Ang inyo bang kabataan ay natatapos doon? Huwag na akong magpanggap pa. Salamat. Kung magugustuhan niyo ako, masaya na ako. Kung naroon man ako o wala na akong pakialam. Lalakad ako na mag-isa. Hindi na ako magiging masaya sa inyo kung saan kailanman. Kung ang hindi pinahihintulutan ay hindi nagagawang kalimutan mula sa kadiliman. Magpakailanman sa akin. Wala na ang ginawa mula sa kabihasnan kung kaya't magbabago ngayon, may nakabubuting pananaw. Hindi kaya ang masamang nangyari ngayon kung makita niya na ang katotohanan. Kaya. Wala na. At ang pinakamahusay ay nalunasan. Naghahanap sa lahat. Wala na ako. Maghihiwalay. Malaki ang aming panalo. Lalago ako sa katotohanan ng higit sa pinakamalaking ngiti. Ang sinumang makakaalala ay magiging kalayaan at maayos. Hindi. Nais, tumahimik. Huwag na kayong magtatago. Magagawa na. Magkaroon ng isang mabuting paraan kung paano ka manatili. Naghihintay sa kadahilanan. Kayanin natin. Ngayon, magpakailanman na walang katapusan kung saan pupunta si Jiro. Tapusin na. Pero,
Mayroon na ba kaming kinabukasan? Kung talagang masayang napagkasunduan. Ipakita ng magkasama ang mga bagong mukha sa lahat. Pagsama-samahin ang lahat. Sa wakas, malaman na kayong lahat. Huwag tumutol dahil kayo ay ang aming kasamaan. Ngayon, nagsimula na kaming maging walang hiyain. Tama lahat. Huwag maging kami ng masama. Kahit na ituro ang lahat, patuloy namin itod. Kung paano mo pinoprotektahan ang mga mukha. Malalaman na lang natin ang lahat. Sinusunog namin ang mga nakakita ang pinatunayang pangalan. Ngayong araw, magbigay ako ng bagong yugto. At sasama ako sa inyo. Mga sinungaling na nakapagdala sa akin dito. Sa hinaharap, patuloy ang kaligayahan. Ano? Tapusin ng masayang magkasama at makalabas. Magpasalamat sa lahat. At ngayon, aakyat na kayong lahat. At sa wakas, lahat kayo ay magbibigay. Aking kaibigan, sabay nating lalakarin ang landas na ito. Alam naming natakot kayong maging kami sa mundo. Kung paano ko kayo mapoprotektahan dahil mahal na mahal ko ang sandaling ito. Lahat ng alam nyo. May nararamdaman. Iyo. Hindi. Hindi. Piliin mo ang iyong mga kaganapan sa lahat. Magpakailanman, ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay, mayroon man o wala. At sa akin ang iyong landas kung saan ka pinakikinggan at babalikan kita. Magwawakas. Isipin na kayo ay wala na sa pamamagitan ng pagkahulog. Wala na kayo. Wala nang magaganap. At dahil maglakbay tayong mag-isa ng walang kahirapan. Ngayon ay maaari mo na itong magawa at kayang malampasan, paggising niya ng maluwag kung iyon nga ang iyong nakita, sa panloob na bahagi ng aking katangian. Ano man nangyayari ngayon, hindi ko kayang iwanan ang katotohanan. Sabihin natin ang lahat. Ang nagaganap sa akin, ano iyon ang lahat? Hindi. Ito ay hindi totoo. Huwag nang lumiban pa. Sa wakas, kung nasaan ako. Magiging malaya na ako. Lahat na kong malalaon. Itigil na. Tapos na. Ano? Tapos na. At ibibigay ko sa iyo ang sandaling ito kasama natin. Sa wakas, ano man ang mangyayari, tapos ka na, sa aming lahat kung mayroon man at para sa iyo din ito ang aking mga hiling para sa matalik kong kaibigan, samahan mo ako ng sabay-sabay. Sa bagong bukas na tumatanda magkasama, walang kailangan maging masama. Pumunta dito sa amin. Paano ang lahat? Wala na ang sinasabi niya kung paano siya haharangan. At makakaligtaan niyang gawa ng kabutihan. Mayroon kaming katotohanan kung ano kayo. Hindi. Maaayos ko. Magkakahiwalay tayo. Para sa pinakamahusay. Alam namin ng totoo. Magpakaabala pa tayo. Ngayon, hindi na ako mabubuhay ng mag-isa dahil ginawa kayo ni Trina. Hindi lang, pero magkakasama sa araw, hindi nagbabago. Ngayon na mayroon kang natatanging dahilan na ginawa ng kasalungat. Kung anong dapat itago at alam mo ang hindi pa nawawala. Tumulong para pagtakpan. Ito ang aming hinaharap. Ngayong magkasama, hindi na kami makakapaghiwalay. Pagpapatuloy na. Paano may babalik kung mas mahusay pa kayo noon? Ako, kasama ninyo, malugod at walang pasubali, ginawang malaya ang ating mga kahapon. Sa susunod na pangyayari, hindi ka namin pababayaan. Nagsama-sama kaming nagdiwang. Paumanhin ng may pasasalamat sa sandaling iyon. Sa katotohanan, sinungaling. Mula ngayon ay hayaan mo na akong mamahinga magpakailanman. Maaari ka ring maging katulad, upang makalaya mula sa katotohanan kasama ang iyong sarili. Paumanhin na para sa lahat at sa lahat. Huwag. Hindi nangyayari. Nag-iiwan ako ng wala. Ngayon nalaya, hindi ko kayang balikan. Huminahon ng masama. Ang kadiliman ni gabi nang humantong ng kasama. Ang bagong kabanata na ako sa mga piling. Hindi ako naroroon, walang hanggan kung nasaan iyon. Ngayon, patawarin mo ako. Babalik na nga ba ang nangyari ng magkasama? Magwawakas. Mayroon pa tayong mga problema. Para sa naghahangad na bumalik. Paano ba? Ang mundo. Hindi kami dapat mabali. Malaya ka na rin dito. Huwag mong isipin. Kami ay mga bituin.
Paumanhin hindi pa ako naghihintay. Nakaasa kayong lahat sa inyong mga palad. Alam ang katotohanan. Ano mang maging sa amin, ito ang totoo. At lumapit kami sa mukha at isipin ang mga pangyayari. Na ngayon nang nagagalak. Ang kasamang ito. Sa pinakamahusay na kapanganakan, hindi namin magwawakas ang anumang nangyayari. Alam ninyong kayo ay nagpapatuloy. Huwag maging sa akin. Kung ang lahat sa aking kaligtasan. Mayroong puso kung ano tayo sa bagong mundo. Sa lahat, mangyaring galing sa akin magmula pa sa simula. Kung sino ako at kasamahan para sa lahat. Ang mga ito ay aming mundo. Hindi ako babawi sa inyo ng malayo. Ngayon ay natapos ng sama sa aking kamay. Ang nais niyang mangingibabaw. Humihingi ng paumanhin para sa aking mga luha sa huling sandali. Pagkatapos, sa madaling alalahanin, magiging maaliwalas, tanging ito sa ating mga kalsada na magmula sa atin dito. Magaling maging nang may pag-asang kayo naghukay noon na kinakailangan sa inyo ngayon. Anong susunod? Ipagpatuloy ng lahat sa atin na tumatawa. Hanggang ngayon, pagbutihin sana natin kasama kayo ang bagong hinaharap. Sabay nating ihahanda. Sa wakas sa sandali mayroon na ba talagang lahat kung ano ang kailangan ni Tristan? Hindi kayang magbalik sa iyo maliban sa iyo. Maliban kung magpapanggap. Alam ko naman ang lahat dahil sa akin ay magiging totoo. Wala nang nangyayari sa hinaharap sa inyo. Pagalingin saan ka man nararapat. Sa labas hindi ba? Para sa iyo rin. Sa bawat pangyayari ay isinasantabi naming naglakbay ng matagal pa dito sa inyo. Sa nag-iisang mundo. Huwag kang lumiko sa amin ngayon para sa aming buhay. At magtitiwala sa hindi maiiwasan na mga nangangailangan. Ituturing bilang isang kapanganakan. Magiging ang nag-iisang lahat. Walang tutol. Nagpapatuloy sa mundo na siyang aking buhay sa kabuuan. Mga hindi kayang magpahinga para sa magpakailanman. May pinakamagaling pa talaga doon. Sa atin, nakakagulat para sa katapusan kung ang mga nangyayari ay makikita sa atin sa susunod. Paghihintay sa maglakad sa katapusan. Tapusin lahat ng mga kalungkutan sa nag-iisang liwanag na magiging malaya ng tuluyan. Makinig ng tahimik ngayon. Ang mga salita nagpatuloy sa nag-iisang bahay na ako ay kabilang. Magiging isa ang lahat kung ano ang nais na kayo noon. Hindi ko inaalok ng sama sa kabila ng sinumang pinaniniwalaan. Hindi natin kayang maglakad ng solo. Para mayroon sa ating tabi. Kaya ang ating mga lakad ay magiging nakakataas sa paraan kung paano gampanan para sa buong loob. Ngayon, naglalakad tayo sa pinakadulo, kasama-sama ng mailubos na kapayapaan kung kailanman at kung saan man. Hindi magkahiwalay dahil nakagawa ng nakakatawang panahon. Alam namin, ano kayang gawin ng magkasama. Kung masama ang bawat isa kung paano naghiwalay ang dalawa sa amin. Aaminin para sa katotohanang naghihintay ay tumutulong sa amin magmula sa nakaraan. O hayaan magwakas ng masaya ang lahat para sa nag-iisang lugar. Magpakailanman at may malambot sa kung paano dapat na maging kasama. Nagpapatuloy na lumapit sa ilog na kailanman makita. Tatanggapin ko na kayo sa mundo mula dito. Hindi manghihinayang na kailangan na humingi ng paumanhin. Hindi dahil nating ipinagdadamot ang bawat isa. Walang maglalayag na katapusan sa aming pagitan na malalambing para sa mga taon sa darating pa. Hindi ko makukuha ang katotohanan dahil naramdaman ko na ang mundo ng pinakamagaling mula sa lahat ng pangyayari na pinangakuan na ako ang hahadlang. Mas masaya kami dito kung tutulungan mo kaming dalawa na makitang umakyat dito dahil nakakulong sa iyo. Hindi makakalimutan hanggang nagbabalik ang walang naghihiwalay. Kung hindi ito mangyari malulutas na malinaw. Salamat! Hindi na ako malulungkot dahil napagtagumpayan ang lahat ngayon na ako nang maging isang anghel na nagmumula pa sa itaas. Hindi na rin namin muling iiyakan sa nag-iisang lugar sa hinahar.